Hello, gusto nyo bang gumawa ng schedule para sa Prometric Farming exam? Nasa tamang lugar kayo. Hi, konnichiwa, Jay desu. Kung nakatulong itong video na to, please subscribe and like this video. Sige, simulan natin. Search natin www.prometric/jp.com.in naka-SSW. Naka-click natin yung test list. Pagkatapos is specified skilled worker. Search natin yung agriculture. Pagkatapos is hanapin natin yung may login na part. Pagkatapos login scheduling ka. So, saka ilagay natin yung Prometric ID natin dito. Change muna natin to sa English para hindi tayo mahirapan mamaya dahil i-translate niya. Kung hindi nyo to change into English, naka-Japanese po lahat ng documents. Dito, English na po, makita natin. I-click natin tong test reserve. Katapos, agree lang natin lahat dito sa ilalim. And continue. So, may message, okay lang. Naka-check nyo yung details, kung tama ba yung mga details dito. Katapos nyo i-check, continue kayo. Pagkatapos is punta kayo sa ilalim, basahin nyo kung gusto nyo. Saka agree and continue. Next is hanapin natin yung livestock or crop farming. Depende sa inyo na English. Dapat English. Kaya mag-ingat kayo. May Chinese dito, may Urdu, may Hindi, may Indonesian, may Tamil, may Vietnamese. Kaya hanapin nyo yung English. Dito, ang pipiliin ko is ang livestock farming. Ang livestock farming dito. Sa taas naman nito, crop farming. Kaya i-pick nyo lang kung anong iti-take nyo. Pagkatapos is next. Dito, lagay nyo lang yung hinanap nila na information. Dito, birthday. Lagay nyo lang yung birthday nyo, year, month, saka day. Tatanungin kung babae lalaki kayo. Nationality, Philippines. Philippines tayo. Purpose pumunta ng Japan, mag-sightseeing. Mga ganito, mga tanong. Simple lang. Non-agree, saka hindi kayo magte-take sa Japan, kaya I will not take the test in Japan. Then, dito mag-change tayo. Hanapin natin sample sa February 9. Saka change natin tong country. Philippines. Saka Davao area. Siguro search lang muna natin. Search. Oh, yun. Lumabas. Dito makita nyo mayroong schedule sa ilalim. Mga oras at saka location. Nandito pa lang location sa ilalim. Yung red is walang available. Yung blue is available. Ngayon, mag-search ako sa 19 dahil 19 ako magte-take. 13 dahil 1 ako mag-take ng exam. Naka e-wallet dahil GCash gagamitin ko. Pero pwede din Visa or credit cards. Next natin to. Next is check nyo lang yung mga nakasulat. Tama ba? Saka lagay nyo yung contact number nyo. Next is payment. Payment naman, e-wallet tayo dahil GCash nga gagamitin natin. Hindi tayo online bank wire or offline bank wire. Hanapin natin yung GCash. Pwede din kayo gumamit ng Dragon Pay or Shopee kung meron kayo. Saka pay with GCash tayo. Dapat sa GCash naman, kung ano po yung nakikita nyo sa screen, yun po dapat ang nangyayari din sa inyo. Dahil kung merong iba like may lumabas na QR code or ganon, or ibang link ang lumabas, wag nyo ituloy. Baka ma-scam kayo or hindi ko alam kung na-compromise yung account nyo sa GCash. Kaya kung anong nasa screen, kung parehas talaga, edi nasa tamang lugar kayo. After that, makikita nito ganito. If pupunta kayo sa Gmail nyo, meron din ganito. Pero view instruction online lang ang pipiliin natin dahil parehas lang yun sa Gmail.
ito din yung lalabas sa Gmail nyo. Kaya, ang importante dito is ang reference number. Reference number. Saka meron din ang step by step paano gamitin dito sa step 1, pay. Open natin yung GCash natin. Punta tayo sa pay bills. Punta kayo sa pay bills, saka hanapin natin yung Dragon Pay. Dragon Pay po yung hanapin natin dahil yun yung ni-request. Pagkatapos nito, ilagay natin yung amount which is 1,700. Pagkatapos ilagay natin yung reference number na nakasulat sa details kanina. Yan, kokopyahin lang natin yun sa GCash natin. Sa akin dito is G64A4 BK70. Next na lang natin lahat. Confirm. Pag mabayaran na natin, ito, login tayo ulit sa account. At saka pwede na natin i-check. Pag i-check natin yung account natin sa file natin, dito sa upper left, nandito yung mga details natin. Pinaka-importante talaga dito is ang confirmation number. Ito ang hihingin nila doon sa examination area. Kaya huwag nyo iwawala. Saka ito yung ibang details, saan or anong mga kailangan na dalhin. Kung nakatulong tong video na to, please like, share. Salamat.